sa kanya. Wala akong masamang tinapay sa kanya. Ang gusto ko lang, kaya ako umalis. Gusto ko na, sige na Clyde, stand on your own. Baka kasi pag mag-isa ka, mas successful ka eh. Pag nakita ko siyang pinakamayamang lalaki sa buong Pilipinas, after niya akong hiwalayin, akong pinakamagiging masaya. Kasi wala, ayun po yung gusto ko eh. Ayun yung gusto ko for him. Hindi ko alam, ano itong mga nakaraang buwan, parang lagi sumasagi sa isip ko talaga. Pag tinitignan ko siya, ko kawawa talaga itong tao na ito pag nawala ako. Kasi ganun lang, gusto niyo lang ako mahalin ng mahalin. Gusto niyo lang sa tabi ko lagi. As in, yun lang. Wala na siyang ibang kasiyaan sa buhay niya, kundi ako lang. Parang ganun. So yun, parang sana maging successful siya. Sinabi ng ganun. Lagi ko lang siyang tinatanong. Sabi ko, ano pag gusto mo, pangarap mo? Gusto mo mag-business? Ganyan. Kasi kung mag-business, pupuhunan na naman. Wala siya. Parang, tapos every time nasasabihan ko siya, o sige, mag-abroad ka, kaya ganyan, try mo lang. Tatawa lang siya, parang nagbibiro lang ako. Ganun. Sobrang daming taon ako nag-aantay na. Yung magkaroon siya ng, ganito gusto kong mangyari sa buhay ko. Kahit hindi na yung sabi parang gusto ko ganito mangyari sa buhay ko. Wala ang sa akin ka lang tayong dalawa lang magkasama. Pag wala na tayong dalawa, basta kahit kawawa tayo, ayoko nang ganun. Hindi ganun yung buhay na pangarap ko para sa kanya, tsaka para sa akin. And at the same time, kapag nandyan siya, sometimes hold back din akong gawin ko ano yung mga dapat kong gawin kasi nga napapagod ako eh. Ang hirap mag-push forward kung ikaw lang pagkasa yung laging hahatak sa mga tao. So, hindi ko alam. Siguro, yun yung dahilan ko bakit parang wala. Gusto ko natapusin na tama.